You hacker! You hacker! Welcome to our 11th episode dito sa Pinoy Hack. Tara, samahan nyo kong hanapin ang tsibog na katakam-takam dito sa BF Homes, Parañaque. Alamin natin kung budget friendly ba at syempre dapat hindi tinipid sa lasa. Get ready to hack dito sa Little Viet Town! Xin chào! Welcome to Vietnam! So for today's hack, naghanap tayo ng bagong kainan dito sa BF Homes and isa sa mga natagpuan namin ay ang Little Viet Town. Nakakatakam no, ang ating pagkain for today. So ang mga in-order natin, so we have the pho, beef pho. Tapos umorder din tayo ng banh mi na chicken. Tapos syempre ang kanilang fresh spring roll, and together with the rice noodle with grilled pork and fried spring roll. And syempre, ang kanilang papaya and green mango salad. Diba? So bago ang lahat, nabasa ko lang recently pala na World's Hand Washing Day. So bigla ko lang naalala when I was in college studying nursing, isa sa mga hindi ko makalimutan yung tinuro sa amin na universal precaution. So, alam nyo ba na ang isa sa mga pwede mong gawin para maiwasan ng sakit? Diba, lalo-lalo na bago ka kumain, mag-hand washing. What? So, ang pinaka-effective na pag-hand washing ay kumanta ka ng happy birthday. Diba? So, yun, para at least makaiwas tayo sa mga sakit dahil lalo sa panahon ngayon, lalo na sa mga bata na maraming nagkakasakit. So, don't forget to always wash your hand. Okay, so umpisa natin siyempre sa kanilang, by the way, meron din tayong Vietnamese coffee. And gusto ko lang din i-share na nakapag-Vietnam na rin tayo. So, tingnan natin kung pareho ba ng lasa kasi sabi nila dito, no, authentic yung kanilang mga gawa. So, let's taste siguro ito muna. Itong kanilang papaya and green mango salad. Grabe. Nakakaano. Actually, amoy pa lang niya. No? Lasang-lasa mo yung mango. Combination ng peanut, papaya. Para siyang atsara. Parang ganun. Pero, iba yung style ng sa Vietnam. Nakagana kumain. Tsaka pampatanggal umay din siya. Tapos nakalimutan natin magdasal. So, Lord, maraming salamat po sa blessings na to. May this food nourish our body. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, next. Ang kanilang, medyo malaki tong nila. Pero ganito lang talaga yung size ng fresh spring roll. Tapos may kita mo, may lettuce, may cucumber, tapos I think may hipon, rice noodles ba to? Tapos may papaya din. Try muna natin sa peanut. Grabe. Laki yung hipon niya. Tsaka, anong nasa loob nito? Chicken ba to or pork? Parang may meat siya. May herb. Masarap nung pagkakagawa sa kanya, solid yung loob, malaman. Tapos bukod dun sa shrimp, yun nga, hindi ko lang alam kung pork or chicken. Pero, masarap siya sa sausawan na peanut. Ano to? Sige, tikman natin. Parang weird yung niya. Parang may pagkalasa siyang patis. Hindi ko malasahan yung suka niya, pero parang patis na, ewan ko kung dinaluan ng suka, pero hindi ko malasahan yung suka eh. Pero okay din. Sarap din siya. Okay, tapos ito, yung kanilang rice noodles. Tapos next is, tikman natin yung fried naman. So, fried na spring roll. So, ito, para siyang, meron siyang pineapple. No? Crunchy on the outside. Malambot yung meat na merong corn. I think meron siyang corn. No? Tapos, yung kasama nitong rice noodle with grilled pork. Ito. Yan. So, may grilled pork siya. Kasama rin siyang cucumber at lettuce. So, ito medyo maalat-alat. So, ako gusto ko yung ganun.
na sausawan. Meron din, actually, ang dami niyang gulay. Halos lahat ng in-order, may mga gulay siya. Or magulay talaga mga Vietnamese. Sarap din yung pork. Crunchy, tender, diba? So, okay siya dito sa combination nito ng rice noodles. And then, next is, so isa din sa bestseller no, sa Vietnam nung pumunta kami dun. Itong banh mi nila. So, tignan natin. Actually, yung laki ng banh mi nila dito. So, ito, chicken, pero meron ding pork. Tapos, meron ding gulay na naman. Diba? So, yung gulay niya, parang merong cucumber, merong papaya, yun, tsaka chicken. Tapos, ito, hindi ko lang alam kung sarap ng bread. Grabe, pagkagat mo, nalasahan, parang sumabog yung lasa sa bibig mo. Yung chicken. Tapos yung chicken niya, may tamis. Konting tamis. Tapos lasa mo yung cucumber. Ito lang hindi ko alam eh. Para siyang shredded na, hindi ko alam kung shredded chicken ba yan. Tapos meron siyang mayo. No? Okay yung ganitong bread. Parang mga bread sa Italianis. Diba? Yung mga binibigay nila doon. Tapos umorder din tayo ng, actually dito rin ako excited eh. Kasi iba ang ano talaga, coffee na beans ng mga taga-Vietnam. Sayang nung hindi ako nakabili ng beans nung pumunta kami. So yan, tignan natin, may panghalo ba? Haluin natin ang kanilang Vietnamese coffee. Ang tapang ng kape niya, sarap. So saktong tamis. And at the same time, yung milk na hinalo nila. Pero lasang-lasa mo yung tapang ng kape na alam mong legit siya. Sarap. So good luck kung makatulog tayo mamaya. Yun. And then syempre, ang most awaited, no, itong, akala ko dati pronunciation niya, pho. Pho pala siya. Beef pho. Tana, grabe umusok pa siya. Okay. Tikman natin yung sabaw, syempre. Grabe nangingibabaw yung mga herb. Halos ganito yung lasa ng mga kinainan namin na pho sa Vietnam. Na kahit araw-arawin mo siya, okay lang. Kasi ang healthy, imagine mo, daming gulay, parang kangkong. Tapos daming sibuyas. Tapos hindi ko alam, balls ba to. Meron ding toge. And then syempre yung beef. Sarap. Tikman natin yung rice noodles. Grabe, ang kapal ng rice noodles nito. Lambot. Ang gusto ko dito, yung crunchiness ng mga gulay, like ito, toge, alam mo yun, masarap niya, tsaka yung onion, fresh onion, diba? Tapos itong, sarap. Ano klaseng ball ito? Sarap niya. And then yung beef, may litid pa. Sarap. Sabi. So, pasok ba siya sa Pinoy hack? For me, sa lasa nito, para ka na rin nakapunta ng Vietnam nang hindi mo kailangan gumastos ng airplane ticket, diba, ng pag-stayan mo doon. Pero syempre, iba pa rin experience na makapunta ka ng Vietnam. Pero, sa lasa ng food nila, pwede na, diba? Treat mo yung sarili mo. Tsaka, masustansya yung pagkain. Diba, lalo na ngayon na ang mahal ng mga gulay. So, ito ma-enjoy mo yung, para siyang comfort food. Diba? So, pag stress ka sa buong linggo, ito pwede mo siyang maging option. Healthy pa, diba? At higit sa lahat, hindi nila pinipid yung lasa ng pagkain. So, congrats sa Little Vietnam. Actually, I think mamaya malalaman natin ito ata yung first branch nila. Diba? So, yan. Saka yung soup na talaga. Alam mo yun? Okay. Malasa, malinamnam. Siyempre, maganda masubukan ninyo. Diba, matikman nyo din talaga. So, depende pa rin yun sa panlasa ninyo. But for me, pasok to sa Pinoy hack. And of course, always remember, diba, na be in the moment every time you eat, lalo na pagkasama mo yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo. Kasi remember, diba, after this, it's gonna be memory na. So, ang tanong dyan, diba, memorable enough ba siya? So, syempre, yung gusto natin balikan na maging masaya yung memory. And Pinoy Hack every Sunday, 12 noon. Okay, and again, do not forget to subscribe and save. So, ano pang hinihintay nyo? Tara, sibog na!
Alright, so mga ka-hacker, kasama natin si Angela at bibigyan niya tayo ng onting idea dito sa Little Viettown. Hi mga ka-hacker. Gano'n na ba katagal tong Little Viettown? Actually, almost 4 months pa lang siya. From July kami nag-open. Pwede nilang expect dito sa restaurant ninyo. Yung taste and yung quality ng food namin is very authentic siya. Ang boss namin is Vietnamese po mismo. At pwede nila na matry dito yung authentic mismo ng Vietnamese food. So, most likely, yung mga ingredients ba ninyo legit na... Yes po. Actually, ini-import po namin yung ibang product namin. Galing pa pong Vietnamese. So, ginagamit yung ingredients. Actually, kanina nga habang kumakain ako, nung na-try ko yung mga pagkain nila, masasabi ko na coming from Vietnam, pasok siya. Pero curious lang ako, no, Angela. Kasi nung ininom ko yung coffee, nagustuhan ko yung lasa ng kape. So, yung coffee ninyo, legit ba na from Vietnam din? Yes po. Actually, ayan po yung mga coffee namin. Okay. Okay. Kasi, as in, yung lasa niya, yung tapang ng kape, panalo talaga. Diba? So, okay lang ba, Angela, invite mo naman yung mga ka-hacker natin dito sa ano? Hi po mga ka-hacker. Punta po kayo dito sa aming restaurant, dito sa Little Viettown, located at 13 President and BF Homes, Parañaque po. Makikita niyo na po near in Tahanan Village. Beside lang po kami nun. So actually, ano pala, para siyang hidden gem kasi medyo Yes. tago siya ng onte. Opo. So medyo papasok talaga kayo dito. Anyway, may kita nyo naman yan mamaya sa description. Ano pang hinihintay nyo? Chibog na!